At ito na naman tayo, meron lang tayong pag-uusapan na malupit. Oo, syempre, alam nyo naman na talagang malapit na malapit sa puso natin itong ating ikinakandidato na si Pastor Apollo C. Quiboloy na sa ngayon ay politically persecuted at nakapiit dyan sa may Pasig City Jail. Nang kamakailan lang din po ay itinakbo sa pagamutan dahil siya po ay, alam nyo na, medyo may edad na rin yung tao. Tapos alam nyo naman, congested kasi yung mga ano natin dito, yung ating mga kulungan dito. Kaya ayan na nga, nagkahawa-hawa na. Nagkaroon siya ng community acquired pneumonia. Naku po, napakahirap nito para sa isang may edad. Alam nyo naman, Pastor Apollo Quiboloy is 75 years old already and vulnerable na siya sa mga ganito talagang mga sakit. Kaya nga, sabi ko nga talaga, inhumane talaga eh. Hindi talaga para sa akin, ito para sa akin lang napaka-inhumane netong ginagawa ng pamahalaan natin sa kanya, considering that he is a man of faith. Pangalawa, bukod sa siya ay man of faith, si Pastor Apollo Quiboloy ay malaki ang naitulong sa sambayanang Pilipino since 2005. Sila po ay nag-clean up drive, tree planting activity. Simula pa po noong araw pa, sila na ay tumutulong sa mga kababayan natin ng tahimik sa tuwing tayo ay babagyuhin, sasabog ang bulkan, lilindulin. Kung matatandaan ninyo yung nangyari dyan sa Leyte o sa Samar, yung Yolanda, sila po ang kauna-unahang grupo na dumating dyan para magbigay ng tulong. So, Pastor Apollo Quiboloy, along with his church, yung Kingdom of Jesus Christ, they're always for nation building. Alam naman natin na malaking factor at itong si Pastor Apollo Quiboloy sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kasi hindi lang po siya tumutulong sa environment natin simula't simula pa. Kung hindi mo, tumutulong din siya sa mga nasasalanta ng mga dilubyo at bagyo, tumulong din siya sa pamahalaang Pilipinas by means of NTF-ELCAC at Laban Kasama ang Bayan ni Ka Eric Celis at ni Doc Lorraine Badoy. Siya po ay nag-spend ng pera, sobrang pera. More or less mga 2 billion ang kanyang inilabas galing sa kanilang yaman para ang inyong mga anak, ang inyong mga pamangkin, ang inyong mga kapitbahay ay hindi ma-recruit ng mga komunista, makatulong sa inyo, mag-aral, makagraduate, maging normal na tao, makatulong sa inyo sa paglaban ninyo sa buhay, hindi sa paglaban sa gobyerno. So dahil sabi ko nga sa inyo, marami sa inyo ang nagtatanong sa simbahan nila, bakit kayo benta? Bakit kayo nagfa-fundraising? Lahat naman tayo nagfa-fundraising. Ang tanungin natin, saan ba napupunta yung nire-raise nila na pondo? Napupunta po yan, bossing, sa mga programa nila para sa Pilipinas. Hindi lang para sa sarili nila. Ang KOJC po ay sobrang self-sufficient at yung kanilang wealth ay sustainable. In a sense na they can stop for 3 straight years without fundraising, without anything. They'll just stop. And ikakain sila ng 3 taon. Ganun sila ka-stable, mga bossing. Ganun yung leadership na meron si Pastor Apollo Quiboloy. To the point na kayang-kaya talaga natin tumulong sa kapwa natin dahil sobra-sobra
ang biyayang natatanggap natin mula sa langit. Ngayon, bakit ko ibinabalik ito? Bakit ko ikinakwento to sa inyo? Gusto ko lang malaman ninyo at makita ninyo kung gaano kabait na tao itong si Pastor Apollo Kibuloy at kung gaano siya kalinis, zero corruption, at kung gaano niya kamahal ang bayang Pilipinas. Hindi na niya kailangan tong mga senado na to. Hindi niya na kailangan to kasi nakakatulong naman siya sa kapwa niya Pilipino kahit naman hindi siya tumakbo sa pamahalaan. Pero bakit siya tumakbo sa pamahalaan? Katulad ng sinasabi din natin lagi, pinulitika kasi siya. Ginamit yung politika para sirain siya. Kaya papasok siya sa politika hindi para linisin yung mga pangalan niya o yung pangalan niya, kundi para linisin yung sistema. Kasi hindi dapat nangyayari na nawe-weaponize ang gobyerno laban sa mga kalaban sa politika. Yun po mga bossing ang reason why Pastor Apollo Kibuloy run, and at the same time yung kanyang advokasya na pagandahin ng bayang Pilipinas, gawing first world country ang bayang Pilipinas, yun talaga ang pinaghuhugutan niya. He's 75 years old at hindi na rin siya tatagal ng another 75 years pa dito sa bayang Pilipinas, dito sa earth. Sigurado tayo na someday, somehow, mawawala din siya dito sa mundong ito. And ang gusto niyang mangyari, before man lang dumating yung panahon na yun, nagawa niya na yung kanyang misyon sa kanyang kongregasyon, magawa naman niya yung kanyang misyon dito sa bayang Pilipinas. Mapaganda Pilipinas, maging first world country. Kaya nga, si Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng politiko tinutulungan niya . Kaya nga, ikinampanya niya si Bongbong Marcos, mga bossing . Kaya niya ikinampanya si Bongbong Marcos kasi nga alam niya na ipagpapatuloy ni Bongbong Marcos yung magandang mga nasimulan ni PRD. Well, apparently, as it turned out, manggagamit lang pala ang visit na yan. At ginamit lang lahat ng mga nakapalibot kay PRRD, pati mga pera ginamit nila para lang sila'y manalo at makapambudol sa sambayan ng Pilipino. Ba't ko nasabi? Napakalaki po ng perang ipinuhunan ni Pastor Apollo Kibuloy sa kandidatura niya ni Bongbong Marcos para lang sa continuity. Para lang maipagpatuloy lahat ng mga ginawa ni PRD sa bayang Pilipinas. Kasi nakabuti talaga yun sa atin. Aminin natin lahat yan. Nakabuti sa atin lahat yung mga pinagagawa na yan ni PRD. Ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy, ganit ba siya sa kapangyarihan? Hindi. Bakit? Noong panahon ni PRD, yun na yung chance para siya ay magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Pero hindi niya nga ginawa . Bagkus, imbis na siya pa yung magkamal ng pera katulad ng nangyayari ngayon, yung mga kaibigan nitong presidente natin ang yayaman na lalo . Balita ko nga yung kanyang special assistant na si Lagdameo, balita ko nga dyan sa may Forbes Park daw, mayroong bilyon-bilyon na halaga ng bahay na pinagagawa dyan . Ito si Pastor Apollo Kibuloy, baliktad. It's the other way around. Nasa kapangyarihan yung kanyang kaibigan, siya ang spiritual advisor ni PRD, pero instead siya ang magkamal ng posisyon, siya ang magkamal ng pera. Anong ginawa? Siya pa ang nag-share ng kanyang blessing para maging successful ang leadership ni PRD. Lahat ng pwede mong hiramin sa akin na ibinigay sa akin ng Panginoong may kapal, gamitin mo para mapaganda ang bayang Pilipinas. Yung eroplano ko, chopper ko, yung TV network ko, lahat gamitin mo para lang mapaganda bayang Pilipinas. Ganong klase ng tao si Pastor Apollo Kibuloy. Ang problema, sa sobrang demonyo ng mga nakaupo, sa sobrang satanas ng mga nakaupo, dahil nga dyan sa Amerika ay may naganap na pang-weaponize sa mga ahensya ng gobyerno para trabahuhin lahat ng mga simbahan, masikwester ang mga ari-arian ng mga simbahan sa Amerika. Pumunta lang sa Amerika to si Bongbong, biglang nagbago na utak. Bigla na siyang naging satanas. Enough para buhayin yung mga namatay ng kaso ni Pastor Kibuloy, ilipat sa Maynila, paghiwa-hiwalayin ng korte. At ang pinakamasaklap, dinagdagan pa ng Nobel
na kaso, kaya nakapiit pa din siya ngayon. Hindi lang yon, pinorfeit pa yung kanyang mga assets or finreeze yung kanyang mga assets. Kaya talagang limitado ang resources ng simbahan ngayon. Mantakin mo meron siyang Children's Joy Foundation na kailangan masakripisyo, mawala, masira, mabuwag dahil lang sa pamumulitika. Ganyang kademonyo yung mga kalaban ni Pastor Apollo Kibuloy. Now, para saan ba tong content na ito? Ito pong content na ito ay patungkol dito sa nagaganap ngayon na bail hearing. Kasi lahat naman po nung kaso na dismiss ni Pastor Apollo Kibuloy, naiisa lang naman yung complainant. Ang daming mga nagsusumbong, sumisira, pero isa lang naman ang complainant. So ayan mga bossing, na-dismiss lahat yun, bailable lahat yun kumbaga, makakapagpiyansa ka, makakalabas ka habang nag-hearing. Pero anong ginawa ng gobyerno? Dinagdagan yung kaso ng qualified human trafficking. Na kahit isa wala silang ebidensya. Meron lang mga mangilan-ngilan na nagsusumbong. Pero sa milyong miyembro ng mga taga KOJC, wala namang nagsasabi na ginapos kami, kinulong kami, pinahihirapan kami, pinipilit kaming gawin itong mga bagay na to, mga bagay na ganyan. Kompleto ang dokumento diyan sa KOJC. Pag pumunta ka dun sa kanilang file room, nandoon yung mga files ng lahat ng mga workers nila at nandoon din yung mga files ng mga workers nila na may mga violations. Kasi syempre may mga rules yan. How can you govern a country kung wala kayong mga batas na sinusunod? Syempre, meron ka dapat batas na sinusunod at pag lumabag ka sa batas na yun, it's either matanggal ka o maparusahan ka. Lahat naman tayo dumadaan dun. Mga magulang natin, may mga gobyerno yan sa bahay. Kapag kung ano yung kanilang gusto, yun ang masusunod, yun ang matutupad. Hindi ba? Ganyan din sa pagka nagkamali ka, palo ka sa nanay mo. Pag nagkamali ka, papagalitan ka. Ganyan din dyan sa KOJC. At well documented lahat yan. Pati yung mga taong lumabas. Bawat tao na lumalabas, kailangan pang mag-clearance sa kanila. Dahil ina-applyan mo yung mga posisyon na yan Hindi ka naman magiging worker ng gusto mo lang Mag-a-apply ka. You will face the leaders and you will apply for it. Hindi yan sila yung parang kukunin kanila tapos yung kanila, pipilitin kanila maging worker. Hindi yun ganun. Ikaw mismo, kung sa puso mo at isip mo handa ka nang magsilbi sa Panginoon, i-devote mo na yung buhay mo sa simbahan, mag-a-apply ka at titingnan nila kung papasa ka, ganun yun. So, yun yung mga magagaan na na mga eksplanasyon patungkol sa kung papaano gumaganang mga bagay-bagay diyan. Now, eto na nga. Kaya nakakulong pa si Pastor Apollo Kibuloy dahil nga dyan sa no bail na kaso niya na qualified human trafficking. 16 days mga bossing yung mga pulis dyan sa KOJC. Noong KOJC, remember, 16 days sila nandiyan dyan. Kahit isa, wala silang nahanap na nakakulong na mga bata. Kahit isa, wala silang nahanap na mga tao na hindi nila gusto yung ginagawa nila, napipilitan lang. Bukas ang gate, dalawang gate ng KOJC, walang lumabas ni isa. May mga lumabas, pumasok din. O ibig ko sabihin, yung sinasabi nilang human trafficking, yung sinasabi nilang may mga ikinukulong, pinahihirapan at merong mga pinapwersa na mga tao na gawin yung mga bagay-bagay na ayaw nila, walang ganun. Bakit? In 16 days, wala ni isa na lumapit man lang sa kapulisan. Diyan, natutulog, libo-libo. Paano mo ako mapapaniwala na merong pag-aalipusta at paglabag sa karapatang pantao diyan sa loob ng KOJC kung 16 days na nandiyan yung mga pulis, ni isa wala man nagsumbong. Araw-araw nilang iniikot lahat ng kwarto, ni isa wala silang nakitang nakakulong. So yun ang ating ibig sabihin na itong nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy ay political at alam natin na napakalakas ng nasa likod nito. Sobrang lakas ng nasa likod na to the point na yung mga nasa Amerika ay bitaw na ng memorandum na itigil na ang pag-weaponize sa mga ahensya ng gobyerno against religious organizations.
na nangyayari pa rin yan dito sa Pilipinas, mga bossing. At eto na nga, meron tayong bail hearing. May bail hearing, mga bossing, si Pastor Apollo Kibuloy. Gusto sana ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy na habang dinidinig itong kanyang kaso dahil malabnaw naman ito, lahat naman ay puro hearsay, wala naman silang mga matitibay na ebidensya, no science and hard evidence can prove itong kanilang mga allegations. Everything that they say are hearsay. Sabi nga nila, it's not what you can say in the court, it's what you can prove. At lahat ng mga hearsays nila cannot prove anything unless meron sila talagang ebidensya. At wala po silang hard evidence to prove na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay inabuso talaga sila. Therefore, nagkakaroon po ng bail hearing ngayon para patunayan sa korte na si Pastor Apollo Kibuloy is not a flight risk. Pangalawa, si Pastor Apollo Kibuloy ay hindi ginawa lahat ng mga paratang na ito na wala silang ebidensya na malabnaw itong kaso na ito. Kaya nagtatry sila na patunayan yun sa korte. And accordingly, mga boss, kakaroon po ngayon ng bail hearing para po si Pastor Apollo Kibuloy ay makalabas ng kulungan at makapag-kampanya, and at the same time magawa niya na yung kanyang trabaho na normal, which is mag-preach sa mga members niya. Siyempre kailangan niyang gawin yun kasi yun naman talaga ang kanyang trabaho. And nagkakasakit talaga yung matanda dahil siyempre 75 years old na yan, si Enrile nga eh. Inilabas natin yung nanay nga ni Bongbong Marcos eh. Kahit na guilty na sa kaso na plunder eh, hindi nga nakulong dahil sa edad na eh. So, si Pastor Apollo Kibuloy hindi na po bata. So, ako bagamat nakakatakot itong sitwasyon ni Pastor Apollo Kibuloy kasi balita natin, napakaganda at napakapaborable sa kanya nitong mga nakaraang hearing. Kaya nga natin inaantay na magkaroon na ng kaso at magkatapatan na sa korte. Kasi nga alam natin na mahina yung ebidensya laban sa kanya. And alam natin na pagdating sa cross-examination, dito na magkakamatayan. Dito na magkakabistuhan. At naniniwala ako na napakagagaling ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Tapos si Pastor Apollo Kibuloy nagsasabi pa ng totoo. Kaya naniniwala ako, mga bossing, na maganda ang laban ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Ito lang ang problema natin, mga bossing. Ang problema lang natin dito kasi is ang kalaban, klaro naman na ang kalaban ng Pastor Apollo Kibuloy ay ang gobyerno ngayon. Alam naman natin yun na dahil siya ay kaibigan ng mga Duterte, siya ay politically pine-persecute. Kasi akala talaga nila na itong si PRRD, ang nagfa-fund dito ay si Pastor Kibuloy. Kaya ayan, mga bossing, nagkakaroon ngayon ng bail hearing para ang problema lang kahit gaano kalakas itong mga ebidensya ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi totoo itong mga pinagsasasabi nitong mga nagkakaso sa kanya na puro hearsay lang. Alam naman natin puro hearsay lang. Nakita niyo naman sa Senate, puro hearsay lang. Wala silang may pakitang mga ebidensya doon eh. 'Di ba puro hearsay lang. Ngayon, mga bossing, ito ang system nito. Papaano kung na-impluwensyahan na, alam natin na hindi Ako, naniniwala ako na yung judge na humahawak nitong kaso na to ay hindi mo pwedeng i-pressure. Alam natin, ako personally, alam ko na merong pressure coming from the higher ups patungkol dito sa kaso na to. At mapapahiya kasi sila to save face, they will definitely interfere. And I hope and pray na itong mga lawyers natin, lalo-lalo yung mga judges natin na mga galing diyan sa RTC ay hindi po magpapasway. Sana po ay hindi po kayo magpa-impluwensya sa mga nasa kapangyarihan kasi mawawala din ang mga yan. And ang sinumpaan po ninyo na ay magiging patas po ang pagtingin ninyo sa lahat ng mga kaso at kayo po ay magpapatupad ng batas. Kung wala naman pong mga ebidensya, mahina ang kaso, kung ano po yung dapat, kung ano po yung dapat yun po yung maging desisyon natin. Hindi po pwede na mapakialaman kayo ng mga nasa gobyerno
gawa ng separate po kayo nakahiwalay po. Malaki po ang kumpiyansa namin sa korte sa Pilipinas. Kaya nga ayaw namin pumasok ang ICC dito Kaya nga ayaw namin magkaroon ng ICC dito kasi kami naniniwala pa kami sa justice system sa Pilipinas at naniniwala pa rin po kami sa integridad ng mga huwes. Kaya po, sana lang kung ano po yung tamang desisyon na ayon po sa circumstances, sa ebidensya, sa pagpipresent na ang magkabilang parte, kung ano po talaga yung desisyon. Sana yun po yung manaig. Hindi po yung desisyon dahil na-impluwensyahan po tayo ng mga nasa kapangyarihan. We still believe na ang morals and moral compass ng ating mga huwes, lalong-lalo na itong humahawak ng kaso na ito, ako po ay naniniwala na kayo po ay taong gobyerno, taong batas at ipatutupad po ninyo sa abot ng inyong makakaya yung batas nang hindi kayo pwedeng itamper, mahamper yung inyong tamang pagdidesisyon at hindi po mai-influence. Nakabantay po kami sa kaso na ito at talaga naman kung yung tamang desisyon ang namutawi dito, mabigyan ng bail si Pastor Apollo Quiboloy kasi hindi po yan tatakas. Haharapin niya lahat ng kaso niya. Kaya lang naman siya nagtago before because of the extraordinary rendition that's really happening. There's a clear manifestation from the US Senate about it. So meron siyang reason kaya siya nagtago before. Pero ngayon, currently Donald Trump is kumbaga condemning itong nangyari sa Amerika. Naniniwala tayo na talagang wala ng reason si Pastor Apollo Quiboloy para hindi harapin lahat ng mga kaso na to. Sabi nga niya, gustong-gusto ko na nga itong harapin talaga para matapos na. And ito na po yun. Wala pong reason si Pastor Apollo Quiboloy na tumakas or hindi na magpakita kasi kaya nga po siya tumatakbo bilang senador Kaya nga namin siya ikinakandidato. Kasi nga po, naniniwala siya na kayang-kaya niyang manalo, pagandahin ng Pilipinas. At the same time, nandito siya sa Pilipinas, hindi siya alis. Matanda na po yung tao. Hindi na po siya talaga dapat nakahalo sa sa common na bilangguan. Alam naman natin na kaya siya nilagay diyan is para ma-break yung kanyang faith. Hindi naman susuko itong mamang ito dahil subok na ang tibay ng puso at damdamin at isip at faith nito sa Panginoon. O sana lang po yung ating mga judges na umahawak ng mga kaso na ito, sana po wag po kayong papayag maimpluwensyahan ng Malacanang, ng Department of Justice, ng DILG, ng mga pribadong mga tao, lalong-lalo na ng mga komunista na galit kay Pastor. Sana po kayo po ay magkaroon ng independence at wag po kayong magpapabudol sa mga pangako kung meron man inaalok ang mga yan. Pakinggan po natin itong update tungkol sa bail hearing at tungkol sa sakit ni Pastor Apollo Quiboloy na pneumonia. Sa ikalawang pagdinig ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 hinggil sa petition for bail na inhain ng kampo ni Pastor Apollo Quiboloy ay sumalang na sa cross-examination o interogasyon ng depensa si Alice Amanda. Ang cross-examination ay paraan ng depensa para hamunin ang kredibilidad ng testigo laban sa mga inaakusahan nito. Unang nagtanong sa witness ay ang lead counsel ni Pastor Quiboloy na si Attorney Israel Tutorion kung saan nakapagtanong daw ito ng halos 3 oras sa bail hearing. I cross-examined the complainant for 2 hours and 40 minutes as to what were the topics of my cross-examination. I'm very sorry I could not reveal to you because of obvious reasons. That's under the rule on sub judice. Grabe, almost 3 hours na ginisa ni Attorney Torion. Imagine ninyo anong itsura nitong Amanda na ito. Habang ginigisa ni Attorney Torion, balita ko mali-mali yung mga nito conflicting, di ba? Yung mga sagot nito kahit dun sa Senate Sa Senate pa nga lang, palpak na yung testimonya niya lalo na kaya dito. Kaya nga itong maganda kesa dun sa Senate inquiry. Kasi dito, mako-cross-examine mo siya. Under oath, talagang lahat ng mga sasabihin niya, yung pinirmahan niyang affidavit, kaya mong himay-himayin at kaya mong sirain yun kasi nga nagsisinungaling.
Imaginein mo ay Lodin as good as Attorney Torion grilling you, cross-examining you, proving that you are a liar for 3 hours. Imagine gaano ka hostile yung situation na yun. Imagine. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ako, naniniwala ako na yung mga judges dito will see kung anong klaseng kaso ito. This is just, to me a political case. Wala pong basihan, walang lahat puro kwentong barbero, lahat puro istoryahe, walang ebidensya. Puros kwento ni ganito, kwento ni ganyan. Lahat naman pwedeng pwedeng magkwento-kwento lang Lahat naman ng ginawa nila is for sirain ng Pastor Apollo Kibuloy, pati ang mga Duterte. Lahat naman yun for propaganda lang. Sana ka talaga, naniniwala ako sa mga judges natin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mahawak nitong kaso na to, na makikita nila na nagsisinungaling ang mga ito, at sana po mapayagan si Pastor Kibuloy na magpiyansa para naman makabalik na siya sa kanyang gawa habang pinaglalaban niya yung tong kaso na to, at the same time mabigyan siya ng karapatang mangampanya para naman sa ikabubuti ng Pilipinas. Cannot talk on the merits of the case, but it was not finished. I barely scratched the surface, and after 3 hours it's still not finished, and he barely scratched the surface. Imagine how many more questions and how many more proof Attorney Torion has para lang mapatunayan na itong Amanda na ito ay sinungaling. We will resume on February 6 of 2028 at 1:30 in the afternoon. Again, this is a 3 hearing. Nung una hindi natuloy, so ito may isa pang hearing sa February, and after that 30 days bago desisyonan ng korte whether papayagan mag-bail si Pastor or not. Again walang pinatay si Pastor. Walang ginahasa si Pastor. Walang ganung mga kaso. Kaya nga naniniwala talaga ako na ang hustisya ang mananaig. Itong mga judges natin will have a clear conscience and a clear mind at hindi magpapaapekto sa politika na nag-udyok dito sa kaso na ito. We are hopeful that our petition would be granted, but as to how she reacted, I could not give details. But of course, I am the lawyer for the accused. We are, after the cross-examination, our hopes are higher. Ito maganda. As to the reactions of the accuser, we have high hopes before. And after seeing her reactions, after hearing her answers, our hopes are higher. Mataas na yung aming chance. That's according to a law din. JMC law din na nagsabi niya mas mataas na daw yung kanilang kumpiyansa. Nako po, ano kayang pinagagawa nitong babae na to? Sabi ko sa inyo, kapag ikay nagsisinungaling, mahuhuli ka. Kasi nagsisinungaling ka. Pag nagsasabi ka ng totoo, kahit pa ikot-ikutin ng mundo, hindi ka nila mamamali. Pero kung ikay nagsisinungaling at alam mo na ikaw ay nagamit lamang, nako po, sigurado. Lalong-lalo na pag humina to, tingnan ninyo yung handler nyo, iiwanan kayo. Tingnan nyo nangyari kay Matubato. Hindi ba si Matubato nawawala na? Ni walang record na meron siyang passport, kaya nakalabas siya ng bansa. Patay kayo, sabi ko nga sa inyo, walang sumira ng buhay nyo kundi kayo rin. Sumira ng buhay nyo kayo din at nung 10 ng mga tao na humawak sa inyo. And before. Samantala, pinayagan naman ng korte ang butihing pastor na manatili muna sa isang ospital. Maraming salamat, Judge, for allowing Pastor Kibuloy to stay in the hospital. Again, he's 75 years old, suffering from pneumonia. And this is a community-acquired pneumonia. So nahawa lang siya. Alam naman natin, sa kulungan, congested talaga. And si Pastor Apollo Kibuloy ay kasama ng mga normal na preso sa kulungan. So, siya ay nahawa at nakikita naman natin na itong judge talaga natin dito sa Pasig ay may puso
dahil nakikita niya yung yung urgency, yung need na magstay pa si Pastor Apollo Kibuloy sa sa ospital. Nakikita niya yung vulnerability ni Pastor from illnesses kasi nga may edad na ito. Matapos mapatunayan na may iniinda itong karamdaman. Our motion for his hospitalization was in effect granted because of the urgency of the situation last Saturday. And as of now, the warden is given the discretion as to whether or not he will be hospitalized either in Pasig Regional Hospital or in the Philippine Heart Center. Even the warden affirmed the urgency of the situation last Saturday. Pastor Apollo Kibuloy was coughing. We confirmed that, and for a while he had to be transported to the hospital for immediate relief. Ayon kay Torion, maaring nagkasakit ang butihing pastor dahil sa kanyang bagong environment o kinalalagyan ngayon. He is not so used to the... Tama to si Attorney Torion dito eh. Pastor Kibuloy is used to being with nature. Kaya nga patanim ng patanim niya. Pag nakita niyo yung Glory Mountain, doon lang namamalagi yan, Prayer Mountain, at saka dyan sa may central compound ng KOJC. Yan, talagang sobrang presko hangin dyan. Puno, pine trees, halaman, talagang malinis na malinis siya. Kaya nga nung pumasok nung siege yung mga pulis dyan, nangamoy alipungan dyan eh. Very critical sila pagdating sa baho ng amoy. Yung ang kanilang CR diyan, walang amoy, pwede kang kumain eh. Yun nga daw ang kasi si pastor lagi siyang service excellence eh. Yun daw CR, pag kaya mo nang kumain doon, ibig sabihin malinis na yun. So sa mga CRs nila dyan, kaya mong kumain kasi sobrang linis, ang bango talaga. Kaya nga noong hearing, di ba, tinanong sila, ba't naka-face mask kayo ng Senado, di ba? Sabi ng mga taga KOJC, ang baho kasi, hindi kami sanay. Totoo yun. Kaya nga pag noon nandiyan ako, 3 times a day ako maligo eh. Kasi nga ayaw ko maamoy nila ako ng mabaho eh. Ano pa naman? Malakas pa naman ako magpawis. Kaya sobrang talaga, sobrang change of environment. And sana naman i-consider talaga na makapagpiyansa itong mama, makabalik sa kanyang nature, and then malabanan ito ng itong kaso niya ng patas. The environment where he is placed now, and the ventilation may not be good for his health, knowing that he is already 74 years old, and Pastor Apollo Kibuloy is used to nature. His house residence is in Glory Mountain, where trees are abound, as well as birds are there, and nature is there, and that's his environment. And now the environment is changed drastically, and that is why his health has responded negatively. Dahil nasa ospital si Pastor Kibuloy, hindi siya pisikal na nakadalo sa hearing, kundi sa pamamagitan lang ng video conferencing. Nakatutok di umano ito sa buong durasyon ng pagdinig. He was observant, but he was lying on his... Ayan, so yun ang magandang balita rito mga bossing, kasi nagiging maganda yung nakikita natin na takbo netong kaso na ito, and alam naman natin that this case, most of the cases which was filed against Pastor Apollo Kibuloy has been dismissed sa Davao City 4 years before. So 4 years earlier it was dismissed, and nadagdagan na lang yan dito. And hopefully, yun lang naman ang ating prayer. Sana yung ating mga judges maging reasonable, maging humane, at sumunod sa kanilang sinumpaan, sa kanilang tungkulin na uphold the law. Kung ano yung batas, ayun po yung ating sundin. At sana po yung magkaroon po sila ng independence. Hindi po sana sila ma-influence. Alam naman natin kung gaano kadumi maglaro itong administrasyon na ito. 10 ng mga taong nag-aakusa kay Pastor Apollo Kibuloy. At mas malaki alam ko may mas malaking tao behind this. May pera na gumugulong dito. Kaya nga sana lang po etong ating mga huwes ay hindi po magpalinlang, hindi po magpabili, lalong-lalo nang hindi magpaapekto sa panghaharas netong mga nasa kapangyarihan. Dahil palang araw,
yung mga yan, matatapos din ang termino ng mga yan. Pero yung pong inyong gagawin na kabutihan dito sa kaso na ito, habang buhay po na tatatak po yan sa inyong pagkatao at habang buhay po namin kayong papalakpakan, pasasalamatan at talaga naman na dahil ginawa ninyo at gagawin ninyo ang inyong trabaho nang walang hassle, nang walang impluwensya ni numan. So sana lahat tayo ay manalangin na ang ating butihing pastor Apollo C. Quiboloy ay manalo sa Senado para magkaroon ng pagbabago at makagawa siya ng mga programa para sa kaibabuti ng bayang Pilipinas. At syempre, hindi pa natin alam kung anong kanyang numero, 53 ba or 54. Pero kung ano man ang maging numero, lagi na lang ninyong tatandaan yung kanyang pangalan. At sa Mayo 2025, atin pong ilagay sa ating mga balota. Unang-una, bago tayo pumili ng ibang mga senador, Pastor Apollo Quiboloy, dyan sa inyong mga balota. Maraming salamat. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita po tayo ulit sa susunod nating vlog. Performance will start momentarily.